ipinlog ko na. Yung valve natin, eto. Yan, nakabalve tayo para sigurado in case na may problema yung unit. Yan, ay. Kumindat yung dilaw. Ano yun? Ayun, nakaprotect. Nakaprotect yung isang channel. Ayun, for today's video, pang-apat na sunod-sunod natin na LX20. Dito, maumay kayo sa video ko na to, sigurado to. Isang linggo na puro ace na LX20, LX10 ito. Ayan, yung may-ari nito ay kalimutan ko na yung pangalan, basta taga Bahay Turo ito, kaya Quezon City lang. Baka sabihin nyo, ito pa rin yung kinukontent natin na hindi, iba ito. Yan ang mga sticker niya, iba oh. Ito yung unang ginawa natin. O ito, Ugong, Valenzuela, La Union, yan naman, Bulacan. O, hindi ka na makita, yan, Bulacan, La Union, o, Ugong, Valenzuela, tatlo. Ito naman, taga Bahay Turo ito, Quezon City. Ito, kababayan natin to, Ilonggo rin. Tapos, yan ang pasunod natin, oh, ace na LX10 naman yan. Okay? Ang ganda ng sticker niya. JBL ang naka-sticker, pero LX20 ito. Tapos, ganda ng sticker ni ABS, oh. ABS, baka naman. Ayan, kaya dinala to dito sa atin. Siyempre, ipagawa. Ang issue ay sa ilang LX na ginagawa ko ngayon, kalimutan ko na kung anong issue nito. Bali, plug in na lang natin. Ito nga, binuksan ko na para bumilis na yung video natin. Maumay na yung nanonood natin sa atin eh. Okay, plug in natin. Teka lang. Ito na, ipinlog ko na. Yung valve natin, ito. Yan, nakabalve tayo para sigurado in case na may problema yung unit. Yan, ay. Kumindat yung dilaw. Ano yun? Yun, nakaprotect. Nakaprotect yung isang channel. Itong channel 1. Okay, yung channel 2, nagiging okay siya. Yan, off natin. Ito yung mission natin for today's video. Siyempre, ganun pa rin yung usapan. Kasi deal ko lagi dito sa may ace na LX10, LX20 is package. Mag-add ako ng transistor, mag-add ako ng fuse, and then mag-fix bias ako. And then, kuha na lang yan, bonus na lang yung dapat i-repair natin dyan. Yan, bago natin simulan ito, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Dahil naka-clip, naka-protect itong channel 1, silipin natin, baka mamaya ay mga natusta dyan. Parang wala naman. Visual check, wala naman eh. Channel 2, wala rin. Ngayon, sukatan nga natin. Try natin sukatan kung ano yung pinagkaiba ng channel 1 and then channel 2. Kaprotect ito is hindi. Teka lang, handa ko lang yung tester natin. Okay, ito yung tester natin na pogi. O natin ulit. Yan, bahala ka dyan. Kaprotect talaga siya oh. Dito yung channel 2 na hindi siya nakaprotect. Walang bias to dito. Wala na rin bias to. Naka zero bias na. Ito naman, wala na mga bias to. Kaya natin, baka mamaya tester lang natin. Ayaw talaga eh. Ulit. Wala siyang bias. Dito okay pa nga dito, gumalaw pa siya oh. Galaw pa dito oh. Okay, may problema. Yan pa rin naman patutunguhan yan eh. I-ikwan pa rin naman natin to, ipapackage pa rin naman natin to eh. So ngayon, dahil pares na walang bias ito, sabay-sabay na natin baklasin ito. Sabay-sabay na natin pasadahan ito. Yung sinasabi ko palang package ba, yung mga ngayon lang nakasubaybay sa atin is mag-add tayo ng power transistor, i-fix bias natin, and then mag-add tayo ng fuse. Okay? Nabaklas and then napalitan ko na ng napalitan and then dinagdagan ko na ng pyesa. Ito yung heatsink nila. Ito yung dalawang board. Sabi kong dinagdagan, ito naglagay na tayo ng bloke. Ito and then ito. Wag na wag niyo kalimutan yan.
na kapag mag-add kayo ng power transistor, maglagay kayo ng bloke nito para sa emitter. Yan, tag-isa. Isa, dalawa. Same din dito sa may isang channel siyempre. Ayan, kung wala kayong ganitong klaseng bloke, na resistor, ito na lang, patayo lang. Diskarte lang yan, discarding technician, ika nga. Tapos, ito, nag-fix bias na tayo. 1.8, 220, 220, and then 1.8. Ito yung mga trimmer niya, oh. Yung trimmer, value nito ay 202, and then 102. 1K, and then 2K. Dalawa, bali apat yan. Ito. Ang dami nang naipon doon mga trimmer, oh. Yung mga kulay dilaw. Ayan, inulit natin ha. Ito yung isang channel, 1.8, tapos 200. Pinalit natin. Ang kulang na lang dito ay power transistor na lang. Hindi tayo pwede magdagdag na transistor na hindi nakasentro doon sa may butas dito. Mali nga eh. Dapat bago ako siya binaklas, nakagad ako ng power transistor para may shoot na sana agad. Hirap yan, magdagdag ka ng power transistor, hindi nakasukat yan. Pagbalik mo mamaya, hindi masisintro yung butas. Kaya panghuli na lang natin yan. Kailangan, meron tayong muna masukat na bias, and then mapakinggan natin itong relay. Mag-relay siya or hindi. Kailangan dalawang relay. Sirain para may relay nito. Meron kasi dyan na binalik mo na sa heatsink, tsaka mo nalaman na hindi pala gumagana yung isang relay, di magbabaklas ka naman ulit. Babalik ko lang muna ito, and then magsukat tayo. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng bias. Naibalik ko na ulit yung dalawang board. Ito, nakabalik na yung linya. Ito, lagi ko sinasabi tuwing vlog ko. Double check nyo yung wire ha. Baka mamaya pagbalik nyo magkamali kayo. Dalawang klase yung LX20. Minsan dito, pares itim. Ito naman, encounter ko, pares pula dito. Kung speaker out niya, pula, positive pula. Isang itim. Mayroong isang klase na LX20, dalawang itim naman dito. Tapos dito naman, blue. Blue lagi. Dapat ganito na lang ginawa nila, oh. Kulay blue na lang lahat. Blue dito, di blue na dito, di ba? Yun lang, paalala ko lang. Kasi mamaya, itong pula, di ba? Supply ito. Baka mamaya, may salpak mo yan dun sa may speaker. Tapos yung speaker out mo, may lagay mo dito sa may voltahe. Hindi, yari yung ampli mo. Tutuluyan siya. Ito, sukatan natin and then obserbahan natin. Ayan, naka-plug in na yun doon. Tingnan natin. Ano mangyari? So, nawala na yung pula, oh. Diba? Hindi na siya nag-protect, oh. It means, good na ito. Yan lang, sa may bias lang talaga. Hindi na siya namula, eh. Dito, nung kanina, walang bias to. Wala pa rin. Gagi. Masyado excited. Wala, oh. Hindi talaga magkakaroon ng bias. Hindi tayo mamumula. Yan, tingnan mo. Hindi nakasalpak pala tong sakit, oh. Ayan, so sobrang excited natin. Binilik na natin. Pambira na yan. Okay, game. Balik. Dito, walang bias to dito kanina. Masyadong mababa to dito. Bakit mababa? Anong nangyari? Baka nagkamali ako ng lagay. Dito, normal dito. Oh. Goods dito. Goods. Oh. Halos nasa 0.3. Dito may problema dito. Mababa, hindi pantay. Teka lang. Okay, parang dito lang. Ito, nagkadikit yata yung hinang ko. Ito. Sana yan lang. Kasi pag hinang natin dito, kasi kwanto, ito yung biasing niya eh. Baka nagkadikit lang. Check na natin. Baka nagkadikit lang. Ito. Yung shorted, oh. Dapat di magka-short yan. Dumikit siguro to. Teka lang ah. Sadaan natin ang inang. Okay, testerin natin ulit. Ito. Oh, ayun, wala na oh. Hindi na short to. Kanina short eh, hindi na oh. Ba? Okay, balik na natin ulit. Natin ito. Yan, mahirap yung one man game lang. Kaya tester natin nakaanda agad. Oh, ayan, normal na siya oh. Doon lang, dumikit lang pala.
Sabi ko, posible naman. Okay na. O yan, goods na ulit. So ngayon, next step na gagawin natin, ibabalik natin itong board nito sa may heatsink, tapos mag-add na tayo ng power transistor, sabay pasada na rito sa may fuse, kasi maglalagay tayo ng fuse para sa safety purposes niya. Ayan, once na may problema yung circuit, overload or ano man yan, may shorted, is bibigay lang yung fuse para hindi masusunog yung board, katulad ng ibang mga ginagawa natin. Nadagdagan ko na ng output yung mga board natin, tapos ito nakabalik na sa heatsink. Ayan, 5 pieces, 5 rito, 5 dito. Yan, 5 rito, 5 na rin dito. Ayan, para makompleto yung abang dito. Ngayon, ito naman yung diskarte ko sa may fuse. Ayan, kabisado na ng iba ito. Dito lang kayo maglagay. Ito, positive side to dito. Ayan, tapos paputulin mo to. Ayan, magiging selving fuse line. Ayan. AC, positive side dito. Ito naman yung negative side. And para tandaan ito, may nakasulat na nga siya, positive, oh. Tapos yung may biyak, ganyan. Tapos putulin nyo yan, siyempre. Sabay sukat ng gaano kalayo yung fuse na ilalagay nyo. Tapos ang ginagamit ko na fuse box or fuse holder, kung ano man tawag dyan, ito yung akin. Meron siyang takip na maangas. Ayan, dalawa. Meron na rin fuse to. Lagyan ko rin ng fuse to. Ayan, oh. Ang nilalagay ko dyan, laging nagtatanong yung iba, lalagay ko na fuse is 15 ampere. Yan, 15 ampere yan. Magtaka kayo bakit 15 na nilalagay ko, kasi substandard yung mga fuse ngayon. Yung 15 na yan, para mga 12 ampere lang yan dati. Okay, ang angas nyo, ang ganda, oh. Kung wala kayong ganito, pwede na may alambre. Alambre na medyo makapal, patayo nyo lang. Tapos hihinang nyo yung fuse. Or di kayo yung may mga de-wire, yung may de-crosscast, o pwede, hinang mo isa dyan. Kaso lang medyo bulky sa tingnan. Hindi katulad dito, mas malinis. Mas maangas pa siya, o may takip. No? Nakasulat to, fuse. Tapos, siyempre dito, pag naglagay kayo rito, siyempre iangat nyo itong diode. Diode kasi ito. Yan, nakaganito kasi yan. Walang naman bubutasan mo yan, na nakaharang yan. Ngayon, iangat mo to, hinangin mo itong dalawa, angat mo. Tapos kapag nalagay mo na yung fuse box mo dyan, saka mo to ibalik. I-press mo to, sabay hinang. Pag nahinang mo na yan, hindi, okay na. Ayun, bali, nalagyan na natin ng fuse to. Maka 5 pairs na rin. Hindi ko naman itong power supply, hindi mga board, pati mga kabli. Hindi, sukat ulit tayo. Ito, naibalik ko na yung power supply natin. Pabalik na yan, may fuse na rin yan. Ang angas niya, di ba? Ang linis niya, parang wala lang nangyari. Oh. Ito, nakabalik na rin yung kabli. Kulang na lang ay yung tornilyo. Mamaya na lang natin tornilyoan yan. Ngayon, maglagay tayo ng speaker ulit. Speaker, kasi sunod-sunod tong mga S natin. Lalagay lang ako ng speaker, tapos audio input. Naglagay na ako ng speaker. Yung literal na, or lagi nating ginagamit itong speaker. Ayun o, busy mga people. Dalawang sub natin. Audio input natin is itong cellphone natin. And then, 220 na natin para... Kasi sabi natin na okay na. Ayan, naka 220 na yan. Bahala ka dyan. Wala na, hindi na siya nagpo-protect, ha. Ayun, umaandar na itong kwan. Huwag nyo napansinin kung umaandar lagi yung sinasabi ko, ha. Kasi lingwahe ko kasi umaandar, eh. Sa Ilonggo kasi, ang natunog, umaandar, isa lang din yan. Nasa pag-intindi na lang yan. Kasi meron nang babati ko sa atin, yung umaandar daw is yung motor lang. Hindi lahat ng umaandar ay motor. Minsan nga utak natin umaandar din, eh. Okay, play. Wala yung audio, ah. Wala yung nangyari. Ito nakakon pala, naglulod pa. Okay. Ayan. Natin baka copyright tayo. Ayan. Okay na. Dalawang channel. Okay. Channel 1. Channel 2. Dalawa.
Hataw din. Hataw din. Ayun, hanggang dito na lang. Okay na. Sir from, ano ba to? Taga Bahay Turo, Quezon City. Okay na to. Okay na yung GBL ka pa kasi oh. LX20 lang din naman to eh. LX20 mo na power amplifier. Okay na, wala na siyang protect. Nasa normal condition na siya. And then, ayun, naka-fix bias na. Nag-add na ako ng power transistor and then mayroon na siyang fuse. Okay, maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rin to sa akin. Naway nakapagbigay idea ako sa mga kapwa natin na technician na medyo bago-baguhan pa lang na gustong matuto na mga pagre-repair ng ganitong klaseng amplifier. Para lang sa mga newbie ha, baguhan, take note sa mga baguhan na sa mga master tawanan lang nila ito. Ayan, promotion, bago tayo magtapos, siyempre shop natin, always on Laguna, 24/7. Sa mga gustong magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.